isa sa mga concerns ng mga kumukuha nitong online training namin, tinatanong nila palagi, "Ma'am, paano yun? Paano kami makakapag hands-on? 'Di ba, hindi kami makakapag-practice sa mga Cisco devices kung online yung training na gagamitin namin. 'Di ba dapat meron tayong Cisco routers and switches na pwede naming kalikutin, 'di ba? Kasi pagka live training ma'am, merong gano'n, eh, 'di ba? Ganito kasi 'yun, 'di ba, sa diniscuss ko sa inyo tungkol dun sa mga routers, 'di ba, ang mga router yung router hardware mismo, parang CPU lang 'yan, eh. Well, yeah, hardware. Pero ang importante kapag nag-aaral tayo ng Cisco, kaya nag-aaral ka ng Microsoft, kaya nag-aaral ka ng Oracle, kaya sabihin na natin mag-aaral ka ng Microsoft servers, kaya importante ba na meron kang solid o yung hardware mismo na server na nasa harapan mo para maaral mo yung Windows server? Hindi. Bakit? Ano ang kailangan mo para matutunan mo yon? Yung operating system na Windows Server mismo, 'di ba? Yun yung kailangan mo, yung operating system, magkaroon ka ng hands-on experience na kinakalikot mo yung operating system nun, 'di ba? Pinagagana mo siya. Same din dito sa Cisco. Kaya pa nag-aaral ka, importante magkaroon ka ng hands-on experience dun sa operating system nila. Okay, yung CPU o yung hardware, yung Cisco router hardware itself, hindi na siya ganun ka-importante. Well, importante siya na alam mo kung saan ka nagsusuksok, 'di ba? Kaya nga natin diniscuss yung router interface conventions, ano ba yung itsura ng mga 'yon? Kasi yun yung ma-experience mo kapag ka nakahawak ka na ng real hardware. Kaya yung actual feel na nagkakabit-kabit ka, sinasaksak mo siya sa kuryente. Kaya pero after nun, upo ka na rin sa PC mo, eh, 'di ba? So ang gagawin mo, magko-configure ka. Hindi mo na mapapansin na yung router hardware nasa tabi mo. Ang importante para matutunan mo yung Cisco na yan, paano ba mag-run ng devices nila is, 'di ba, magkaroon ka ng hands-on experience na pinagagana mo yung operating system nila. Okay, so dito pumapasok yung mga tinatawag ko na lab simulation tools. Okay? Ito yung mga simulation tools kung saan, 'di ba? Sabi ko nga, ang router parang PC yan. So meron na akong PC, 'di ba? Ang importante para mapagana ko, maaral ko yung certification path ko is magkaroon ako ng access, 'di ba, do sa iOS operating system. Well, yung operating system na yon can be installed on your computer. Okay? So diyan, yun nga, kaya meron tayong mga simulation tools kung saan meron tayong mga softwares na pwede mong install sa computer mo, kung saan dun mo i-install, ilalagay yung operating system ng Cisco para makapag-simulate ka ng network environment. And besides, sa actual environment, sa real network environment, ganun, bago sila mag-implement sa actual hardware, sinasimulate muna nila. Okay, kasi mamaya masira mo yung network niyo kasi yun, operating na yun, eh, di ba? Kaya nasa production na yun, hindi ka pwedeng basta-basta magdagdag ng configuration yun, kasi pag nag-down yun, malaking problema, di ba? So ang ginagawa nila, sinasimulate muna nila sa computers nila kung tama ba to, gagana ba yan, parang ano lang yan, parang kang piloto, ano mo yun, di ba? Bago ka palipad ng totoong eroplano, simulation muna tayo. Pero yung feel ng real plane, ganun din, makukuha mo din doon sa simulator. So, yun to. Okay? So, magkakaroon tayo ng hands-on experience sa configuration ng mga routers na yan using yung mga simulation tools. Kaya meron tayong dalawang simulation tools na gagamitin dito sa CCNA training natin. Una, yung tinatawag natin na Cisco Packet Tracer and yung GNS3. Kaya pero dito sa video na to, tuturuan ko muna kayo paano ba install and paano ba gagamitin yung Packet Tracer na yan. Okay, take note, yung Cisco Packet Tracer na yan ay isang software simulator na developed by Cisco itself. Okay, para sa mga estudyante nila na nag-aaral para maging CCNA. Okay, sa mga tinatawag nila na Cisco Networking Academy. Okay, so ang tanong, saan ba natin yan nakukuha? Yan sa mga labs natin, sa mga hands-on exercises natin, gagamit tayo ng Packet Tracer. Okay, so ang tanong ko nga, saan ba nakukuha yan? Okay, yung Packet Tracer, buksan ko lang buksan ko lang itong aking browser. Okay, yung Packet Tracer, yan ay free to download, ba? Free to download if tayo ay Cisco Network Academy student.
'Diba? Since hindi tayo Cisco Networking Academy student, kailangan nating makuha itong packet tracer na to. Ganito. Although I don't promote piracy, 'di ba? Syempre, kung nasa IT tayo, medyo alam natin kung saan dina-download yung mga software na alam mo na. Okay, anyway, so saan ba yan na-download? Nandito ako sa Pirate Bay. Nandito ako sa Pirate Bay. Pwede nyo siyang i-search dyan, 'di ba? So sana marunong kayong mag-torrent. So anyway, search ko yung packet tracer dito. Kayo na lang mag-download, 'di ba? Ang gusto kong packet tracer na i-download nyo, pwedeng 6.0.1 or itong 6.1.1. Pero mas gusto ko tong 6.0.1 kasi mas madaming seeders. Kaya pwede din 6.1.1, pero kasi yung naka-install dito sa PC ko para parehas tayo ng version 6.0.1. Okay, paki-install na lang, ay paki-download muna. Okay, pause mo muna tong video, punta kayo sa Pirate Bay or yung kung ano man yung favorite ninyo na torrent na websites. Paki-search yung packet tracer, okay? Tapos paki-download muna. Kaya pag natapos ninyong i-download, paki-install. Okay, paki-install. So malamang marunong ka na mag-install, no? So since tinuro ko naman sa'yo kung saan nakukuha, install mo. Okay, pause mo muna yung video, i-download mo, install mo, tapos tutuloy tayo. Sige, paki-pause mo muna yung video, pakigawa muna yung sinasabi ko. Okay, game. So, I assume na install mo na, na-download mo na-install mo na yung packet tracer. Ano ba yung itsura niyan? Kaya after installation, so ganito yung itsura niyan. So, makikita ninyo, meron tayo ditong software na ginagamit ni Cisco. So, sa ilalim, meron tayong different router models na pwedeng gamitin. Pre-installed na yan ng iOS. Meron na iOS. Ang kagandahan ng Cisco Packet Tracer, ito ay isang simulator na medyo magaan sa computer ninyo. Kasi mamaya, tuturuan ko kayo kung paano mag-GNS3. Medyo matakaw yun. Matakaw yun sa computer resources. Ang Packet Tracer, pwede mo itong pagganahin sa Android. Kasi meron siyang buksan ko lang ulit meron siya sa Android at saka sa App Store. So, pwede kang mag-download. So, pagka natatraffic ka sa EDSA or kung saan man, pwede kang mag-configure using yung mga mobile devices mo. Though yung Packet Tracer for desktop, kailangan nila ng Cisco account mo para galing sa Cisco Academy. Alam ko, yung galing sa App Store and sa Google Play, hindi na nila yun kailangan. Kasi nakapag-install ako nito, meron ako sa iPad ko. Hindi pa nga lang napapagana. Okay, so, pwede ka rin mag-install sa mga mobile devices mo. Pwede ka mag-practice. So, ang point ko lang, yung Packet Tracer sa sobrang gaan niya sa resources, pwede siyang gumana sa mobile device mo. Okay? As compared sa GNS3. Okay, well, anyway, so ito, sa Packet Tracer, pwede tayong gumamit ng mga routers. Okay, for example, kukuha ako ng isang 2901 na router. Kaya ang gagawin mo lang, ida-drag mo lang siya, kuha ka lang, drag mo lang papunta dito. Okay? Pag kiklik mo siya, okay, meron siyang physical preview kung ano yung itsura ng router mismo, diba? So, meron siya ditong zoom in ko lang. Ito itsura talaga na 2901, nakakatuwa. Anyway, so, ito, may switch on and off siya. Makikita ninyo yung router chassis sa likod. Okay, medyo butas-butas pa kasi lalagyan mo pa sila ng module. Okay, dito sa kaliwa, nandito yung mga modules na pwede natin gamitin. Okay, yung HWIC 2T, okay, high speed 1 interface card, 2 serial interfaces. Ibig sabihin ng HWIC. Okay, meron tayong HWIC 4ESW. Okay, take notes sa 2901 sa mga ISR routers. Usually ang kailangan nila mga HWIC, mga high speed na modules. Yung HWIC 4ESW, yan ay high speed 1 interface card for switch port Ethernet interfaces. Kung gusto mong dagdagan ng fast Ethernet interfaces yung routers mo, gagamit ka nitong module na to. At saka, ano itong HWIC 8A? Well, anyway, so pwede kang magdagdag ng mga modules dito sa router mo. Kunyari yung HWIC 2T, idadrag ko lang siya, idadrop ko siya dito, tingnan na. Okay, so ayaw niya.
Kasi hindi ka pwede magdagdag ng module sa router mo kapag ka nakabukas. So same din yan sa mga totoong Cisco na routers. Kaya hindi ka pwede magdagdag ng mga modules if the router is running. Bakit? Kasi pwedeng masira yung module, pwedeng masira yung port. Kaya yung slot na paglalagyan mo ng module, parang PC lang din yan. Kaya sige, subukan mo na yung PC mo umaandar. Habang umaandar yung PC mo, saksakan mo na bagong memory nang hindi ka masindak. Baka masira yung motherboard mo, masisira din yung memory. So, kailangan nakapatay. So, sinasabi din sa'yo ni Cisco na ganun yun. Kaya kailangan nakapatay muna siya. So, paano ko yan papatayin? Di ba may switch on and off dito? Ayan o, di ba? So, i-off mo siya. Kiklik mo siya. Click off mo siya bago ka mag-drag ng isang HWIC 2T. Okay, so ganun siya. Kung gusto mo magdagdag ng mga bagong interfaces, dinadrag lang siya dyan. Okay, so pagkatapos mo mag-drag, pwede mo na siyang buksan. Okay, so on ko yan. Ba? So pag nag-on siya, okay, makikita ninyo meron tayo dito CLI, yung command line interface kung saan pwede mong i-access yung router mo. Kaya ang mga routers kapag yan ay sumisindi, okay, kung nakita nyo kanina, ulitin ko lang off ko siya. On ko ulit, pag ang router mo in-on, okay, tingnan mo yung CLI, nagsa-self-decompress yung image. Di ba sabi ko nga sa inyo, ang iOS natin meron yung compressed and uncompressed form. Yung compressed image niya, nakasave yan sa flash. Okay, tapos kapag ang router mo yan ay sinindihan mo, yung compressed iOS nag-e-extract, nagiging uncompressed form siya, at siya ay nagsasave dun sa RAM na memory ng router mo. So makikita mo dito, naglo-load din siya. Okay? Saka ako na i-discuss ko yung mga lumalabas. Pero ang point ko lang, makakapag-configure tayo ng mga routers using itong Cisco Packet Tracer. Ngayon, kung magkakabit ako ng isa pang router, kung ako ng isa pang router 2901 ulit, drag ko siya, diba? Naging tatlo. Teka na, tagalin ko ito isa. Delete. Ito. So, kung meron akong isa pa uling router, ganun ulit, kailangan para makonekta ko siya, kailangan ko rin ulit ng isa pang serial interface dito sa router ko. Okay? So, kung itatry ko uling mag-drag ng HWIC 2T papunta dito sa slot na to, okay, hindi siya papayag kasi naka-power on daw yun. So, ang gagawin ko, i-off ko lang siya dito. Off. Tapos, drag. Ngayon, so meron ako HWIC 2T, on ko lang siya. Okay, ngayon, paano yan i-connecta? Di ba sabi ko nga, ang mga routers kino-connecta natin using serial connections. Okay, so meron tayong serial connections dito. Ito. So, makikita ninyo yung mga different types of connector. Okay, so itong serial na to, di ba, sa routers, pag kino-connecta natin, dapat meron tayong DCE, Data Coco Echo, and DTE, Data Tango Echo na side. So, i-scan mo lang yan. Pindot mo lang yun, tapos, kukonekta mo. Kunyari, gusto ko si router 0, siya yung DCE side ng connection, okay, siya yung uunahin kung i-click o i-connect. Kaya yung serial 0/0 niya, ididikit ko dito sa router 1 serial 0/0. Okay, so yan yung itsura ng connection. Ganun lang yan. Okay? Next, if ever na gusto ko mag-connecta ng switch, okay, ganun ulit, bukod sa mga routers, pwede ka rin mag-configure ng switches, pwede ka rin gumamit ng switches using yung Cisco Packet Tracer. Kunyari, ito yung switch ko, click ko yan. Okay, meron tayong different models ng switches dito. Okay, so meron tayong 3516 and 2950. So, geto muna as we go along dito sa mga configurations natin, yung mga iba-ibang devices na yung gagamitin natin. Pero kasi gusto ko muna makita ninyo kung paano siya ginagamit. So, kunyari gusto ko magkabit ng isang 2950 na switch, click ko lang yan, drag ko lang dito. Meron akong switch. If yung router mo, gusto mong i-connecta papunta dito sa switch natin, kailangan ko magkabit ng kable. Okay, so paano ka magkakabit ng kable? Saan ako kukuha? Okay, dito ulit tayo sa connections. Okay, click ko lang yan. Anong tawag dun sa kable na gagamitin natin to connect a router to a switch? Okay, straight through or crossover? Straight through kasi magkaibang device yan. So, dito makikita ninyo yung mga different types of cables. Kaya ito makikita ninyo yan ay copper crossover. Ito ay copper straight through. Okay, so straight through yung gagamitin natin. Click ko lang yan. Dito kay router 0/0. Every time na kiniklik mo, binibigyan ka niya ng options kung anong port yung kakabitan mo ng kable. Okay, so ako ay kakabit ko yan sa Gigabit Ethernet 0/0. Click ko lang yan. Tapos i-click ko dito kay switch 0. Click. Okay, so makikita ninyo yung mga different interfaces available on your switch. Siyempre, switch, maraming interfaces. Kunyari, fast Ethernet 0/1. Ayun siya, connected na. Ba? Ngayon, kung gusto ko magkabit ng PC para ma-testing ko yung ping,
meron din tayo dito mga end devices. Okay, sa end devices, meron tayong different devices. Kunyari, meron akong PC dito, click ko lang yan. Yan, diba? So, connected na. Kung i-connect ko yung switch papunta sa PC, anong klaseng connector yan? Straight through or crossover? Straight, kasi magkaibang device din. Okay, so, click ko yung connections, hanapin ko yung straight through. So, click ko lang yan. Kabit ko lang yan. Kunyari sa fast Ethernet 0/2 ko yan lalagay. I-click ko, lalagay ko dito sa PC. So, ganun lang siya mag-connect. Okay? If gusto ko rin sa pauling switch, na ididikit ko sa switch na to, diba? Meron ako switch ulit dito. Okay? Ko-connect ko ulit. Switch to switch connection, straight or crossover. Diba? So, meron akong crossover cable dito. Click ko lang ulit. Connect ako dyan. Fast Ethernet 0/3. Fast Ethernet 0/1. Okay? So, ganyan gumamit ng packet tracer. And if you want to access the CLI, the command line interface of a device, okay, i-click mo lang yung device, kunyari ito router. Okay, so meron tayong physical, makikita mo yung itsura niya. Okay, and yung config. Okay, yung config, pwede mong palitan yung display name. Okay, pag sinabi ko display name, yan yung nakalagay dito. Okay, display name, kung ano yung nandito, yun yung nakalagay. Natatakpan na kasi, ito, yung nakalagay dyan, diba switch 1, yan yung display name nitong switch. Okay, kaya router 0, natakpan na, router 0 yun. Okay, okay, anyway, ano pa, yung CLI, mamaya, pa nag-configure na tayo, ito yung gagamitin natin. Okay, so ganito muna gumamit ng packet tracer. Huwag kayo mag-alala kung di kayo masyadong sanay na magbukas ng mga, gumawa ng topology. Hindi ko naman kayo pagagawin ng topology. Gusto ko, mabuksan nyo lang yan at ma-install niyo yung packet tracer kasi dito sa hands-on natin, may mga packet tracer files na ako na naka-ready. I-double click mo lang yun, kaya yung topology maglo-load na. Okay? So, importante, install mo lang muna. Okay? So, basta naka-install na, i-ready lang natin yung mga lab simulation tools natin para naka-ready na yun sa computer mo na gagamitin mo para sa hands-on, para pa nag-lecture na tayo with regards sa configuration, kay bubukas na lang yung mga yan. Okay? So, kung okay na tayo sa packet tracer, dalawa, yung simulation tools na pwede natin gamitin. Una, yung packet tracer, and number 2, yung paborito ko, yung GNS3. Okay, paano naman install yung GNS3, saan naman yung nahanap, and paano natin yung pagaganahin? Next video.